Ang guest po natin para ngayong gabi ay si former Senator Sonny Trillanes. Alam niyo po, if you're looking for a consistent person or political figure who has been consistently um, confronting issues related to Duterte, siguro siya yung pinaka-consistent. And nung nagpalabas ng preliminary findings yung Quadcom sa pamamagitan ni Congressman Romeo Acop kung saan sinabi nila na it appears na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa sentro ng isang grand criminal enterprise. Hindi po biro-biro itong findings na ito. And miski syempre, sabihin natin, allegedly pa lang yan. Hindi natin pwedeng isantabi yung mga ebidensya, yung mga testimonya na lumabas na doon sa pagsusuri ng Quadcom. Kaya naalala ko siya, sabi ko, si Senator Trillanes, he has been saying this all along. So, is this vindication for him? Especially if you're going to ask his critics who have been defending the former president and the rest of the family. So I'd like to welcome to our program si former Senator Sonny Trillanes. Magandang gabi and thank you for joining us dito po sa Facts First. Good evening, Christian, at salamat ulit sa pag-invite sa akin dito. Okay, ang title ng ating thumbnail for this interview, so tama pala si Trillanes? Question mark. Okay. Do you feel a sense of parang vindication, especially with what came out dun sa preliminary findings ng Quadcom? Well, definitely, we feel vindicated at na alam nyo, grabe po yung pinagdaanan namin na na pagbabatikos kasi marami pong hindi naniniwala, no? Parang it's so hard to believe na itong supposed anti-drug crusader, yun pala, siya pala yung Lord of all drug lords. Marami pong nagduda, hindi lang yung mga DDS, kung hindi yung mga kaalyado po. No? Kasi parang they thought parang sobrang galit lang namin, kaya namin nasasabi yun. Pero yun na nga, right from the very start, I'm not saying that I knew this from the very start, pero nung dumating yung mga iba't ibang mga pieces of the puzzle, nabuo namin yung picture at yun nga ang sinasabi namin. So we're very happy na finally people have seen the light. Dito sa mga nakalap niyong ebidensya, kasi I remember, di ba, noong 2016, noon pa lang nilabas nyo na yung supposed bank accounts ng mga Duterte. Yeah? In particular, si then candidate Rodrigo Duterte. Pero nung dumaan yung panahon, ano ba yung may consider nyo na parang linchpin? Yung nagtahi-tahi ng lahat ng ito. Yung nagbuo ng larawan, so to speak. Ano siya? Well, nung una yung bank accounts, ang nakita namin talagang malalaki yung pasok ng pera. Tapos meron niyang nagdidibidendo sa kanila, sa pamilya nila, ng 40 to 50 million pesos every 6 months. Since wala namang dating reputation si Duterte na involved sa drugs, so we assumed that it came from other sources. So ang assumption dito, yung illegal mining, illegal gambling, tsaka yung corruption. So kaya ngayon yung naging basis namin, yung sa corruption, sa yung ghost employees sa Davao City. So ganun yung direksyon. Kaya ngayon yung paradigm, ang sinasabi ko noon, ang prevailing paradigm then was totoong anti-drug crusader si Duterte at ginagawa niya itong pagpatay yung mga EJK in the pursuit of his advocacy. Pero ito na, medyo palabo na ng palabo. Dumating itong investigation sa Shabu shipment na na si Pulong yung at the center of it. At talagang tone-tonelada. Tapos dumating itong Asierto revelations na talagang si Michael Yang. Di yung Michael Yang ngayon, by then, economic advisor, talagang very prominent ang role niya. Talagang nagpapakilala all over the bureaucracy. Then, of course, finally, yung kay Las Cañas. Yung kay Las Cañas, early on sinasabi niya about Duterte's involvement sa EJK. Pero nung nailabas na namin siya, slowly, nilabas niya na, inamin niya na lahat, na talagang alam niya na part si Duterte, nagtayo si Duterte ng kartel at alam nila yon, pinapatay nila yung kompetensya. Then, nung 2020, nilabas niya dun sa kanyang affidavit yung pangalan na Sami Uy.
nung lumabas yung Sami Uy, na sinabi niya na itong si Sami Uy, Charlie Tan, Michael Yang, sila yung mga partners ni Duterte, tapos yung Dumoy raid, yung mga pinatay nila sa yung ano to, sa sa Laud ba to? Dumoy. Laud Oo, Quarry? yes, yung tinurn over nila nung tao nila Wilkins Villanueva sa kanya, na in-interrogate niya muna, sinabi na yung mga passport nila na kay Michael Yang. Lahat ito, independent ito of all these Quadcom hearings na nakita ngayon. So, nung nabuo na yon, nung lumabas na ulit yung pangalan ni Sami Uy, ni-revisit namin yung sa bank accounts. Doon namin nakita, teka, itong tao na ito, siya yung nagbibigay ng cheque doon sa pamilya ng 40 to 50 million every 6 months from 2011 to 2013. Then eventually, hindi na sila nag-cheque, nag-deposit na directly. Kaya yun ngayon yung nabuo na. Tapos, ito yan, makikita natin yung ginawa niya kay Peter Lim, na ito, tinanong natin, sino yung biggest drug lord? Si Peter Lim, tapos minute pa niya, at eventually pinalaya niya ito. Pinalaya niya yan, tapos prinomote niya yung prosecutor, at prinomote niya yung prosecutor na nag-dismiss ng kaso ni Peter Lim, at ganun din yung nag-dismiss ng kaso kinel-file doon, prinomote din niya. Kumaga, parang napaka-obvious na yung yung mga galawan ni Duterte. Okay. Ang gusto ko itanong naman, sir, yung So, nabanggit nyo, clincher yung lumutang na yung pangalan ni Sami Uy nung naglabas ng affidavit si Las Cañas. Pero, anong ebidensya na yung deposits di umano from Sami Uy ay galing sa drug money? Oh, well, conjecture yan. But, for any business, 40 to 50 million na dividend every 6 months, medyo mabigat yon. Tinignan natin yung mga negosyo nito ni Sami Uy. Ang declared niya is meron silang Honda dealership ni Digong, meron siyang sabungan. Hindi ito malakihang negosyo. Pero yung ganun kasing kalaki, talagang ibig sabihin ito, kasi very liquid cash yung galawan Hindi ito normal mga korporasyon. Kung korporasyon yan, probably iba sasabihin, maliit yan, dividend namin, ganito. Pero yun, dinideclare yon sa mga annual stockholders meeting. Di ba? Ito hindi, cash Cash yung galawan. So yun ang dito. Na-mention na nung insider na drug lord siya. Tapos may perang pumapasok. And there are no other business that would be capable of generating that much dividend. Okay. Nanggaling na rin mismo kay Congressman Acop, I think siya nagsabi nito. So mukhang nabudol tayo. And this was something that you had been saying all along. Pero ngayon na mukhang lumalabas na nabudol nga yung mga sumuporta sa kanya, what should be done next? Una-una, kailangan i-address muna yung immediate threat. The threat is, andyan sila, yung pamilya, at nagtatangka silang mapatalsik si President Marcos. So yun ang immediate threat na kailangan i-address, kasi existential yun. Talagang clear and present danger yun. So paano i-address yun? Si Duterte, nandiyan dyan yung sa ICC. Lahat tayo naghahangad na lumabas na yon. But sabi ko nga, all in God's time, darating tayo dyan. Doon naman kay Sara Duterte, there's the impeachment and possible plunder cases. Kay Pulong naman, yung illegal drug smuggling case, kasama si Mans Carpio. Ganun dapat. It should be frontal ang pag-address dito sa threat ng Duterte para siguraduhin natin hindi na makabalik sa pwesto itong mga to at pagbayaran nila yung kanilang mga krimen. Okay, let's talk specifically dito sa impeachment, no? So, may mga nagsasabi kasi na wala na raw momentum itong impeachment effort laban kay Vice President Sara Duterte. Although ako personally naman, tingin ko, magpapasko syempre busy mga tao dyan. No? Let's see, pagpalo ng January. Pero kayo, ano bang basa nyo doon sa mga ganong pagtingin na mukhang wala ng momentum ang isang impeachment against the Vice President?
Yung mga ganyan hong mga ika nga ngayon sa lingwahe ngayon, mga nega, no, mga pessimist, mga cynics or skeptics, wala yang lugar sa isang functioning democracy. Kasi ang bottom line dito, ano ba yung tama at mali from the moral side? Ano yung tama at mali sa legal side, di ba? Then punta ka dun sa national policy. Ano ba yung ikabubuti ng bansa dito? Kaya yung mga ganyang masyadong nagpapakahenyo sa kanilang pag-aanalisa ng mga bagay-bagay, ano yan yan yung mga fence-sitters Kaya at for that matter, in this particular case, kung ikaw ay fence-sitter or passive ka na ganyan mag-isip, you're actually favoring the Dutertes. Kaya you should be as responsible kung sakaling makabalik man sa pwesto yung mga yan. Ito, Senator, napapansin ko lang, no? This is a personal observation. Kasi yung ibang mga naninindigan for impeaching Vice President Sara Duterte, malinaw naman yung pinanggagalingan, katulad ninyo. At syempre, yung kanyang mga defenders, malinaw din yung pinanggagalingan. The likes of Bato, Robin Padilla, ano naman yan, di ba? Miski hindi pa sila magsalita about impeachment, quite obvious naman kung saan titindigan. The likes of Senator Bongo. Ang gusto kong tanongin, bakit merong mga political figures or even candidates in the 2025 elections na siguro under normal circumstances, kung pag-uusapan lang yung tama at mali, magsasalita at paninindigan in favor of impeaching the Vice President. Pero ngayon, tahimik. Anong tingin nyo sa mga ganito? Merong iba't ibang laro na nangyayari. You mentioned itong mga kandidato. Meron kasing kandidato na unfortunately for them, tumaya na sila kila Duterte, nag-ex-deal sila doon para makakuha sila ng boto sa Mindanao. That's practically selling yourself, your soul to the devil. Kangan. And by the way, hindi tayo rito parang self-righteous. Liwanagin ko lang yan. Ano naman tayo may mga kakulangan tayo lahat as persons, pero we should know and be able to identify evil when it's staring us in the face, di ba? Pagka hindi mo nakikita yung evil, pagka nandiyan na sa harap mo, may problema na. Kailangan mag-soul searching ka na at baka nandoon ka na sa kabilang side. At yun ang panginahing problema dito. Hindi ko maintindihan yung mga nagiging yung passive or fence-sitter dito. They're trying to overanalyze things. They just do the right thing and it will come, di ba? Kung kung kinapos man yan later on, at least ginawa mo yung nararapat nung mga panahon na yon. Kasi pagka sinabi mong, next year ganito, mas maganda ganyan. Masyado kang nag-calculate ng todo. Then, for one reason or the other, nakaupo yan sa pwesto. Di ngayon, pakamot-kamot tayo ng ulo, sana pala final natin noon, di ba? Or ito siguro, they have exit plans na pwede sila makatawid sa kabilang side, di ba? And that's worse. Sa iniisip ko rin, no? Ang opinion ng iba rito, miski maitawid dyan sa House, gamitin siguro yung ruta ng 1/3 para diretso na sa Senado, hindi sila sigurado sa Senado. And ang opinion ng iba ay unwilling tumaya for impeachment or to go against the interest of Sara Duterte, yung marami mga senador. What's your perspective on this? I didn't get the first part, Christian. Medyo nag-garbled ka. Ulitin ko lang. Siyempre, madali naman ito sa House kung talagang kumilos si Martin Romualdez. Yung ruta ng 1/3. Diretso sa Senado yung impeachment complaint o yung articles of impeachment. Pero ang agam-agam naman ng iba na nag-observe dito ay sa Senado walang numero dahil marami sa kanila unwilling na tumaya for impeaching the Vice President or to go against the interest of the Vice President. Anong tingin niyo dito? Okay. Ganito, no? Let's address muna yung kung ano yung mga pwedeng mangyari now that the impeachment is here. Noong una kasi kung pinagdedebatihan, ano ba ipa-file o hindi, ano yung mga magandang timing o hindi. Ato na-file na I maintain that yung final ito, a few weeks ago, was the perfect timing.
Kasi nung nasaksihan ng taong bayan yung second meltdown, nakita nila how dangerous Sara Duterte is. Di ba? So yan yon. The timing is perfect. Ngayon, the next question is, do you have enough time? Ito ngayon yan. Yung sinasabi mo kasi, Christian, yung one-third vote of all the sitting congressmen, yan yung shortcut. Pero yung long route dito sa impeachment, iimbestigahan sa House. Mahaba ito. May 10 session days para malagay sa order of business, 3 session days para ma-refer to the committee, and 60 session days bago maximum bago ilalagay sa plenaryo. So therefore, since the impeachment is a continuing process, pwede siya mag-spill over sa next Congress. Pwede. Kahit na itong magkakaroon ng campaign break, for example. So ngayon, the congressmen or those determined to impeach the vice president, meron silang dalawang option. They can do the shortcut route now and deal and let the fate of Sara Duterte be decided on by the existing senators, or pahabain nila yung investigasyon until lumagpas ng end ng current Congress, tapos yung new composition na ng Senate ang magtatry. So, yun yung pwedeng mangyari. Kasi dun sa ating Constitution, walang nakalagay na any impeachment trial will terminate upon the end of every Congress. So, ibig sabihin, pwede siyang maprolong kung alanganin ka dito sa Basta nagsimula na. It has to start. It has to start. So meron ka mga 20 session days left with the current Congress. So pwede kang lumagpas doon. Ngayon yung sinasabi mo, Christian, about the numbers ng mga senador, i-inventaryo mo kasi sino ba yung leaning acquittal or firm acquittal, sino yung mga leaning conviction or firm conviction. Tapos yung mga nasa gitna, yung mga undecided or transactional votes na tinatawag. Yan ngayon yung inventaryo mo. Pagka ang total mo nung transactional and nung leaning conviction is more than 16, then you can give it a go. You can risk it. Di ba? Ngayon, kung sasabihin na baka magkaroon ng backlash yung mga senador na kandidato kung ang magboboto silang conviction, then you can easily schedule the verdict 2 weeks after election day para hindi ka tamaan. By the time nag-convict ka, tapos na yung election, hindi ka naman negative. So pwede rin 'yon. Pwede 'yon. Okay, ang difference lang nung gagawin mo yung impeachment ngayon with the current makeup of the Senate, and kung yung next Congress na, next Senate na yung magta-trial, depende yan doon sa magiging resulta ng eleksyon. Kasi ngayon, given na meron kang 5 na firm acquittal or leaning acquittal, ang kailangan lang nila ay 8. Pero sa next Congress kasi, next Senate, kailangan niya na siyam kasi 20 to 24 na yung magiging senador. Ngayon kasi wala si Angara . Yes, so ngayon, kung matalo yung mga pro-acquittal, so nakikita natin kung sakaling yung next Senate ang magtatry nito, isa na lang ang holdover na firm acquittal, assuming the results of the elections would go the way of the administration. Pero dito sa inyong scenario, that would make the impeachment of Sara Duterte a major campaign issue, di ba? Yes. Kasi kung gumugulong impeachment trial, yan ang pag-uusapan during the campaign. And syempre, yung mga fence-sitters dyan, yung mga playing safe na mga kandidato, baka lalo silang kakabahan dyan. Nako, makiiba yung ating campaign strategy dahil bigla nagkaroon ng impeachment, di ba? Paano kami poporma o puposisyon dito?
Hindi ba? Yes, I agree. Pero kung hindi ka sigurado, assuming ano ka, no, kandidato ka at may impeachment trial na, pwede kang magtanong lang ng mga objective questions, gusto mo lang mag-inquire, hindi mo papakita yung baraha mo. Then magre-recess yung impeachment trial 2 weeks before the elections to reconvene 2 weeks after the elections. So if you play your cards right, you can actually convict na wala kang backlash. Pero nagamit mo yung platform ng impeachment for national awareness. 'Di ba? So you can actually work around it kung alam mo yung gagawin mo. Sa prangkang usapan, Senator, no? Yeah. Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove via impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power pagka yun ang objective nila. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos because again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga front runners for the 2028 elections. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado at sa public at large. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano na mga nakikita yung scenario? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala nang political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Medyo interesting yung sinabi nyo, no? Yung chatters sa mga PMA chat groups, medyo ganyan. Can you be more specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. And sila, masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Doon kasi sa panahon ni
Go ahead. Idagdag ko lang, Christian, nung kasi Go sa ahead. panahon ni Pinoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron eh. Kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa. Wait, may active recruitment as we speak? Nire-recruit ng mga Hindi. retired yung mga... What exactly do you mean? Hindi. Okay. Merong mga grupo naghihikayat, sabihin natin. Teka, Ang nawala. oh, Yan, okay, nakabalik na kayo. yan. Nawala kayo. Okay, you were saying, may, ano, yung paki-clarify, no? Para hindi kayo ma-misconstrue. Ano yung Sige, sinasabi sige. yung active recruitment? Ganito kasi, yung based on our experience, may phases yan. Meron yung socialization phase, yung agitation phase. Then, pag nakita mo na receptive, yung mga opisyal, doon ka nalilipat doon sa recruitment phase. Ito na, yung recruitment, mas malalim na yan. Talagang pinapasok ka na doon sa buong conspiracy. Then the third stage is organizing stage. Alam mo na kung ano na, saan ka in the organization, then sama na dyan yung planning. Then yung mobilization na. Yung tatawid na kayo, mag-execute na kayo. Dito, sa nakikita natin, dito pa lang sila sa socialization/agitation phase. Since, kailan ba ito nag-start? Since late 2022, nung nagsimulang maggumalaw yung mga pro-Duterte retired generals, nangangalabit sila, nag-agitate sila. To be fair, wala namang kumakagat. The active officers remain true or obedient to the chain of command and the Constitution. So, walang kumakagat. But, ang sinasabi ko, merong constant na naghihikayat. And given the right opportunity and motivation, pag merong kumagat dyan, yun ang komplikasyon. Remember, it will only take one brigade commander or one division commander to start the ball rolling. No? Di ba? Okay. So, yun. Okay. Kung ito yung mga scenario na nakikita nyo po, no? What should BBM do now? Well, yun na nga. I think he's left with the two options. Itong either the shortcut na impeachment, yung one-third vote, or i-prolong nila para dun sa next set of senators. Yun. Depende yan sa comfort zone niya. Kung nakita niyang, kasi may 5 ngayon eh. May 5 ng boto yung acquittal ngayon. Kahit na hindi na, I don't see these people changing their minds. So ngayon, 3 na lang yung kailangan nilang kuhanin. That's ano yan, parang reachable goal yan. Whereas kung sa next Senate, isa lang ang may iwan na holdover na pro-acquittal, assuming the results of the elections would favor the administration. Therefore, 8 pa yung kukuhanin nila. Mas challenging yon. But, ang Christian, but, ang danger naman dun sa ipoprolong mo, hindi mo alam yung mga mangyayaring events within the next few months. Kumbaga, hindi mo necessarily controlled yung mga variables, yung circumstances. So, it's a risk either way. Oo nga, pero between now and the elections, what do you think should the president do more specifically? Example, mas kailangan ba niyang diinan itong impeachment? Somehow walk back on his previous statement kung saan sabi niya, ayoko na impeachment. Tapos sabi niya, never say never. Kasi kaya nagsabi, existential to. And I think sa mga taong familiar sa issue, imposibleng hindi siya gantihan ni Sara. Dahil si Sara na mismo nagsabi. At sinabi niya, hindi ako magpapatawad. Di ba? Palagi ko alam niya yan. Ito kasing external communications. Ano yan eh, ang audience niyan is the public at large. Pero yung mga yung internal organization, meron din silang internal communications. I think it will be clear within the next few days kung anong direksyon. Okay? Kaya nga sinasabi ko, while he is saying this, yung
ayaw na impeachment and ayaw niya nung never say never. Pero nakita mo, yung Quadcom, grabe yun. Talagang walang sinasanto. So, alam naman natin, historically, yung Quadcom, yung House of Representatives, ano yan, uh, practically an extension of Malacanang yan. So, kung talaga ang direksyon is never say never, dapat pinahinto na yan. So, kaya nga na natin i-decode yung mga ganitong communications. Sabi ko nga, probably, even si President Aquino noon, I remember, wala naman siyang open statement na suportahan niyo yung impeachment ni Justice Corona. Walang ganon. In fact, palagi mini-maintain nila na independent yan, galaw ng House yan, galaw ng Senate yan. Kumaga, ganon talaga. They have to put up a front. Even with the best of them, in this case, si President Aquino, ganon yung communications nila nun. Pero dito kasi, iba yung walang sinabi, iba yung nagpanggap na hindi kami nakikialam dyan, although behind the scenes nakikialam. Iba rin naman yung affirmative statement coming from the president. Diba sabi niya, ayoko. Diba? Huwag niyo ituloy yan. Kumbaga, may ibang epekto yun eh. At ginagamit yun ng iba to justify their support against impeachment. Kasi sinabi ng presidente, di ba? Ako I agree, Christian, na may nako-confuse, may ganon. Pero sabi ko nga, kung tayo would be in his shoes, we would deal with these things differently. Pero ito na yung nakagawian niya, medyo averse siya sa head-on confrontation or conflict, kaya meron siyang mga kumbaga more circuitous route. Pero ito, titignan natin within the next few days, pag may ibang galaw, ibig sabihin, yun na yun. For as long as naiintindihan nung kanilang hanay kung ano talaga yung kumpas, I don't see any problem with that. Okay. Well, maraming salamat po, former Senator Sonny Trillanes, for joining us. Late na, pero we appreciate your decision to join us in this discussion. Maraming salamat, former Senator Sonny Trillanes. Mag-uusap pa po tayo, especially pag mas lumiwanag na ano ba yung magiging action ng Kongreso, sa Senate and the House, and of course Malacanang patungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. In the meantime, Merry Christmas in advance to you and your family po. Merry Christmas, Christian. Okay. Sige Thank po. you. Thank you.